success yung DIY natin. Okay, tama na yan. Pala yung mga sasakyan dito, hindi to sa akin, sa bus ko to. Isa po lamang akong chopper. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Nag-power naman siya. Yun. Ganda naman. Signal. Ayan, gumana naman. Ayun. Sayon pa natin ulit para sigurado tayo pag mamaya bigla tayong tumirik sa daan. Oh my God! So ayan. Wow! Yun lang. Hello, welcome po sa Rob's Videos. Maraming salamat at napadaan ka dito sa aking channel. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mas maganda, naked handlebar o stock handlebar ng ating Yamaha NMAX. May mga nagsabi na bakit daw ba kailangan baguhin yung stock na design ng ating motor, at meron namang iba na nagsasabi na kailangan gawin mo ito para mas maganda sa tingin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So dito guys, i-share ko sa inyo kung ano ang mga ups and down ng stock kumpara dun sa naked handlebar. Disclaimer lang po, ang lahat na sasabihin dito ay base lamang po sa aking personal na experience at personal knowledge. At hindi po ako eksperto. Sa akin lang po, ginawa ko ang video na ito para ma-share sa inyo, sa mga nagbabalak pa lang, na ano ang mga dapat at hindi dapat gawin pagka may ginawa kayo sa inyong mga motor. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga gusto ko or advantages para sa akin sa pag naka-naked handlebar ka. Pwede kang maglagay ng mga yayamaning bolt para pang dagdag forma, tapos pwede ka rin maglagay ng mga mag-clip ka ng mga cellphone holder or bottle holder, pwede. So, pwede kang maglagay ng mga switch, ilagay mo sa handlebar mo. Yun, marami. At isa sa pinakamaganda na gusto ko sa naked handlebar, wala kang maririnig na ingay. Hindi totoo yan. Ingay katulad ng bola lang yan. Na meron kang maririnig na langit-ngit sounds na nakakairita. Yun ang yun ang pinaka-reason kaya kinonvert ko yung handlebar ko to naked from stock, kasi ayaw ko na yung may lumalangit-ngit na tunog, parang vibration dun sa fairings. Yun. At isa pa sa pinakagusto ko sa naked handlebar guys, yung motor mo ay magiging kakaiba, unique, magiging bihira lang sa paningin ng ibang tao. Minsan lang, paano masabi? Kasi sinabi kasi NMAX ganun ang design, pero pag ginawa mong naked yung handlebar mo, magiging kakaiba. Ang advantage naman ng stock na handlebar guys, isa lang din ang purpose. Natatakpan yung mga wirings ng inyong mga
ng inyong motor. Yung sa dun sa Molex guys, dun sa connectors, dun sa handlebar niya. Sa handlebar switch, meron kasi mga connectors na kailangan mong takpan. So pag nag-naked ka guys, tapos hindi magandang pagkagawa, so may possibility na mababasa yung mga wirings at magkakaproblema yung motor mo. So kailangan tutok ka lang guys, at ituturo ko sa inyo kung paano na hindi mabasa yung mga wires ng inyong motor. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So umpisahan po natin yung mga kailangan natin ng siyempre yung wire sleeves or braided wires sleeves for slaving. Yun, ano talagang tawag ng haba eh. May expand to siya. Binili ko to siya sa Shopee. Yan. Sa nag-inquire kasi ako sa mga sa online guys. Ang mahal magpagawa nito. Paano masabi? Abutin ng mga 1,000. Mga 800 to 1,000 kasama na lahat. So, yung 800 ko, susubukan ko na lang baba. Tingin ko kaya ko naman. So, yun. At ito, number 2 na kailangan natin. Nylon cable tie. Ito yung pantarik natin sa para fix siya. Para hindi siya slip. Wire slip. At ito ang pinakimabasa yung wire slip. Ito ang sinabi. Ginagawa mo! Hindi natin kailangan gumamit ng electrical tape. Ito na ang gagamitin natin. Ang tawag nito heat shrinkable. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo niya. Sinsya na guys, sabog. Ito. Iinitan lang to siya guys ng lighter. Kaya, so sisikip na siya. Hindi mo na kailangan ng electrical tape. Ito lang. Yun ang mabasa yung kasi sisikip siya guys pag iniinitan. Nagiging fit siya dun sa dugtong. So you can see what you do. Restless every time we start looking as lose control. At ito ang pinakamahirap sa lahat sa paggawa nito guys. Yung pagtanggal ng mga Molex, yung connector, Molex connector. Kailangan mo kasing tanggalin yung wire mo doon. So ang ginawa kong pangtanggal ito, yung pinakamaliit ko na Allen wrench. Yung pinakamaliit, yun ang ginang pangsundot. Sinusundot ko yung dun sa Molex, tapos para lalabas siya. Yun. A few moments later. One eternity later.
Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo na. At kung meron kayong mga suggestions guys, or meron kayong comments, or meron kayong tanong, paki-type na lang po dyan sa comment box para sasagutin ko po lahat dyan. At kung meron magsasuggest, maraming salamat. Kung meron akong hindi nabanggit dito, sa susunod na video, i-shoutout ko kayo. One eternity later. Papaliguan natin. Nagluloko na yung mga wirings nito mamaya pag hindi kagana yung kusina, yung ilaw, start, ibig sabihin nabasa siya. Pero kung hindi, success yung DIY natin. Okay, tama na yan. Pala yung mga sasakyan dito, hindi to sa akin, sa bus ko to. Isa po lamang akong chopper. Nagpawag naman siya. Yun. Ganda naman. Tignan. Gumana naman. Para sigurado tayo na bigla tayong tumirik sa daan. So ayan, yun lang. So ayan, tapos na tayo for how many years. Sa mga bago pa din sa ating channel, ang channel po na ito ay hindi lamang tungkol sa ating motor. Ito po ay tungkol sa yung mga i-upload ko po ng mga videos dito ay regarding sa aking DIY projects, repairs, sit-ups, tutorials, mga tipid tips. Yun ang i-upload ko dito guys. Tutukan nyo guys yung mga susunod ko na mga video. Huwag po kalimutan mag-subscribe guys. Paki-like na din, pati yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming na mga videos ko. Shout out na pala kay Lodi Jason Delivery Vlogger.
Shoutout sa iyo, Lods. At sa Gonzaga Family Vlog, nakatulong po sa inyo ang video na ito. Sa tanong nyo, ano nga ba ang maganda? Stock o naked handlebar? Kapag decision lang po niyan ay ikaw mismo, sarili mo. Kung ano ang preferences mo, yun, doon ka. Kung ayaw mo ng hassle, stock. Pero kung gusto mo ng may trailing or may something na kakaiba sa motor mo, try mo mag-naked. Basta maganda lang ang pagka-set up, guys. Wala magiging problema. So hanggang sa susunod ko na video, maraming salamat po sa pagtutok.